Okay. Let's start. Kung may question po, later na lang para isahan na lang po. And pwede nyo pong dito, i-type na lang po para maayos tayo. So, Cho. Hello, Cho na. Hello guys, good Hello. evening. Good evening. Maayong gabi. Si Cho na po, student ko nung 2000. Tama ba? 2020? 19. 2019. So, pandemic pala talaga. Bago mag-pandemic or pre-pandemic na tayo, no? Pero pandemic na, sir. Oh, pandemic na. Oh, yun. 2019, 2020. Mga ganun siguro. Yes po. 2020 talaga, Cho. Opo. So, si Chona dito is hindi naman ganun kagaling mag-English. Pero kaya mag-English. Tama, Cho? Tama, Cho? Yes, sir. Oo. Tapos, na-build lang yung confidence niya, yung marunong na siya mag-product research. Alam niya na yung yung way ng paano gamitin yung mga tools and then paano maghanap ng product. So, ang unang mo atang trabaho, Cho, tama? Cho, yung eBay. Yes po. eBay for 3 months. Hindi pa ikaw, sabi mo dito, hindi ka pa Ano pa lang ako dyan, sir? VA lang. Oh, VA lang. VA lang. Oh, si Chona is from Davao. Nag-meet na kami for how many years? Last year lang kami nag-meet. Yun lang yung doon. Medyo matagal kami nag-meet kahit malapit lang sa amin. So, 2020, 2023, na-meet ko si Chona. Nag-DM ka sa akin, tama? Yes. Nag-DM ka sa akin na gusto mo product research. And that time is may tinuturuan ako na parang nesting tawag doon? Nesting, yes po. Nesting. Ang nesting noon is i-prepare kita para turuan kita para mag-product research and then kung okay ka, i-hire kita sa nesting. So yung nesting na yun is that time is may tawag dito, may bayad ata per listing, tama? Tama ba yun? Yes, sir. $2 per good list. Oo, that $2. time. Ang naman doon is, ang balik naman doon is tuturuan kayo from start kung paano mag-product research. Opo. And yes I po. think yung kasama mo doon sila Rafi, si Christian, sino ba yun? Yung Cebu Pacific, trabaho Cebu Pacific, kasama mo rin doon. Tama. Yung FA. So, doon pa lang is nagtuturo na ako ng product research. That time is meron akong project-based na mga tawag dito? Mga client na hinahire ako para lang magturo ng mga VA. Yun ang project-based ko dati. So, from there, na-meet ko si Chona. Tapos, ang una niyang client, ang pinakamatagal niyang client ata si Donald. Donald, tama? Yes, Donald Trump. Donald Trump, hindi. Si Donald. Si Donald yung Cameron. Cameron. Si Donald Cameron. Nag-help sa'yo para makaano ka ng sarili mong bahay. Yes. Tama siya. Oo. Si Donald yung naka-help sa kanya. Mismong bahay. At siya nagtulong sa'yo para magkaroon ka ng sariling bahay. Opo, ma-approve sa Pag-ibig po. Oo, yun. Kasi pag mag-apply ka ng housing through Pag-ibig, kailangan ng maraming yung mga payslip ba o requirements. Payslip o requirements. Kailangan yan. From US. So, kapag nakahanap kayo ng mga ganong client, i-treasure nyo talaga. Yan si Donald is, nagtrabaho ko sa kanya na walang bayad that time. Kailangan niya na ng tulong. Tinulungan ko siya na walang bayad at all. So, ganun yung relationship ko kay Donald din. So, with Chona, kapag available naman si Chona, pwede naman siya magtrabaho. Pero, yun nga lang, ang dami niyang mga connections na naghihintay sa kanya na kailan siya available. So, ngayon, nasa UK sorry, hindi siya sa UK, nasa Davao siya. Pero nasa UK market na siya. Ngayon. Nasa UK market ako. So. UK market na siya. So, from US, nag-migrate siya sa UK. So, that time ako, 2023, hindi pa ako masyadong sa UK. So, si Chona, alam niya na kagad yung sa UK. So, hindi lahat, sir. Hindi naman. Sige, sabihin natin, hindi naman. Pero at least, mayroon siyang idea na pwede niyang ma-share sa atin about sa UK market. And i-share ko yung knowledge ko about yung sa experience ko sa UK market. Okay, guys?
So, eto, FBA UK. So, ang pagkakaiba lang nila is syempre, ito yung pag-search ng iba, Amazon.uk. Hindi nila alam na mayroon pang CO.uk. .uk. Oo, kasi yung mga newbies na, sir, walang Amazon UK. Ito sa mga newbies lang ito. Walang Amazon UK. Mali pala yung tinype nila. So, amazon.co.uk or pwede nyo i-google din. So, kung nakinig kayo doon sa, sino ba nang umattend dito ng first webinar ko, sinabi ko na kung ano talaga yung function ng FBA. Okay, meron ng konting tawag dito. Okay, so, sino to? Sorry. So, ang sa FBA, ang Amazon UK is, ang pagkakaiba nila is sa shipment, sa bilis ng transaction. So, limited yung ng Amazon UK. So, kapag limited lang yung pwede nyong i-research, may mga strategy na pwede natin gamitin, which is ituturo ni Chona dito kung paano yung strategy. Paano rin, nagbigay siya ng sample dito ng mga brand and tawag dito yung brand and ASIN na pwede nyong puntahan at pwede nyong i-storefront. Okay? So, Cho, ikaw na, Cho. At na-expect ko ng UK. So, FBA, ito na, Cho. Ikaw na. So, hello everyone. And then, sorry, yung kay Chona is Bisaya si Chona. Kung di nyo naintindihan, nandito ako para mag-translate. Okay lang, Cho, kung mag-Bisaya ka. Okay, Ako nang so bala mag-translate. Bisaya man, Bisaya ko taga na ako sa Davao karon. Na ako sa Davao nagpuyo. So, ingani ni siya how Amazon FBA works. So, kita nga VA like sa nata naman tay client. So, manin siya how it works. Kung kita as a seller mag-send tag product to Amazon warehouse, so sila na mo handle ng storage and shipping, and also they can manage customer service. So para si client or si seller maka-scaling na sa yahang business. So makita man natin dito, makita ninyo ni region sa ni siya unsa ang workflows niya dire. So pag makakitag product, i-add to inventory, i-send sa to send to inventory, then to Amazon stores. Then pag naay mo palit, si customer, i-fulfill na ni Amazon, tapos i-manage ang inventory. So yun yung niya, tawag dito, yung working ng ng FBA. So kung nakinig din kayo doon sa YouTube channel ko, may YouTube channel ako, yung paano talaga nag-work deeper yung FBA, halos ganun lang din yung sa UK. Ang pagkakaiba lang is yung processing. Mas mabilis sila. Yung sinabi ko kanina, yes, mas mabilis sila. Hindi katulad sa US na medyo delay pa, pero sa UK mas mabilis. Kasi yung lugar lang kasi, maliit lang yung lugar eh. liit lang. O, yung state kasi sa US ang dami. Yun yung pagkakaiba nila. So, kung alam nyo na yun, kung napanood nyo yung video ko, mas madali nyo maintindihan yung FBA. Okay? So, Cho, ito yung pros and cons. So ito po siya yung difference between FBA UK and US. So FBA UK product sourcing. So doon sa kanila si seller kailangan pag magbenta na si seller sa Amazon, kailangan hanapan sila ng standard itong UK si United Kingdom Conformity Assisted. Ito siya for UK at itong CE for Europe. Like Northern Ireland, ito siya yung standards nila. Dapat yung mga product naka-register sa ingani sa ilahang standards. So, sa UK, faster restocking from local warehouse and manufacturers kasi or maliit lang sila. Pag within UK lang, like si client magsabi na UK lang talaga tayo, UK lang talaga yung hahanapin na retailers. So para mabilis. Kasi kung like Europe, sakop na sa Europe, marami kasi ang Europe. So kung sa UK, within UK lang talaga. So wala, sa kanila, sa UK,
Of course, kasi domestically lang, sa kanilang lang mismo galing, wala yan siyang mga duties, import and duties. So ito, mabilis ang local resonates with UK customers. Eco-friendly sila doon. Yun lang ang cons nila doon, yung higher per unit cost compared to overseas. Kumbaga, kung doon lang talaga sa kanila within UK lang, kukuha ng product, mahal siya. Pero kung kukunin mo to doon sa like dito sa Asia, China, Alibaba, whatever, mura siya, pero doon sila magkakatalo sa yung sa logistic pag logistic handling pagpadala doon. So, yun nga sa ang cons niya, smaller product variety, especially ito sa electronics kasi sa electronics hindi ako masyado nakakakita nito doon. Tapos sa VAT registration naman, dati ngayon kasi 90,000 na yung threshold para ma-registered, kailangan sila magpa-registered na sa VAT pag yung threshold na 90. Dati kasi 80 lang siya. So, ang ano dito, napansin nyo sa ibang website, ano ba si client gusto niya mag-purchase sa US, ang madalas lang niya pinupuntahan na website is iHerb. Narinig niyo yung Yes. iHerb? O iHerb lang yung ano. iHerb. Pero 2 weeks yung shipment, tama? Yes po. Ito yung ano, yung domestic. Sa ano naman, ang problema kasi sa UK kapag nagkaroon naman ng tawag dito, kapag nag-purchase sila sa AliExpress or ano, is yung tawag dito, yung kung fake ba siya or hindi. So iniwasan din nila, not unless kung mag-PPL sila. Yun na yung private label sa UK. So yung ano dito sa electronics, iniwasan nila kasi yung return. Yes po, ganun sir. Mahirap siya. Mahirap talaga siya kasi yung return. Tapos yung VAT registration kasi dito sa UK, medyo mataas. Diba? Parang Pilipinas. Ganun yung ano sa UK. 20% sila doon eh. 20% ang ano nilang VAT. So kailangan i-register nila yung ano nila, threshold nila. Yun yung ano dun sa UK. Kung sa US naman kayo magbe-base sa US, dito sila magkakatalo sa mga fees. Medyo malaki ang fees sa UK kaysa sa US. Ang ano ng UK is maliit lang talaga yung mga website na pwede nyo puntahan. Maliliit yung mga tawag dito. Pwede yung research mo na website, pwede yung i-research yun ng ibang VA. Sobrang dami nyo. So that's why ang competition is tighter talaga sa UK. Kung sa Amazon US naman, ang daming website na pwedeng puntahan pero marami ring scam. Mas less yung scam sa UK kaysa sa US. Yun ang ano ko, yun yung observation ko, yung nag-product research ako UK. Yan lang Yun yan. din sa amin sir. Yun din ang naano ko doon. Di ba? Mas Sa less UK. yung scam sa Yes po. UK kasi grabe yung parusa sa kanila. Ito sa US parang ang ano pa, ang dami pang pwedeng malusutan, hindi mo mahabol. Itong sa UK is grabe ka strict. Yun nga lang, maliit lang yung circle ng supplier na pwede mong hanapan ng profitable product. Yan siya. So ito rin FBA sourcing. So Dito yung pagkaibahan nila no sa pros sa US and kanina UK. Dito naman sa US, yung sabi nga ni Sir Z, malaki ang lawak, malaki talaga ang USA. Huge supplier base sila, especially sa categories like electronics, supplements, and home goods. Di ba, dati din ito, nung doon din ako sa US, ito din itong supplements, malaki din ito talaga, marami kaming pinagkukunan dito noon sa US. So larger customer market, so dako gyud siya opportunities nga makapalambo sa kuan sa tindahan, ganun sa business. Dako kay siya opportunity like sa UK gamay gyud siya. Access to US-based distributors with wide catalogs. So diri na pod sa cons niya, complex compliance.
if they Food Drug and Administration kinahanglan kamo kuan ani labi na diri sa food and supplements kinahanglan gyud ni siya kanang na sila'y certificate ani or certificate bang tawag ani. Tapos sa electronics and kani siya sa kaning sa mga toys. Kay ang mga toys man god labi na sa pang baby mo na siyang kinahanglan na siya kuan nga like tural delikado man gud siya labi na sa bata. So napod sila tax state by state na sila didto. So sa UK constant gyud nang ilahang VAT sa UK. Mao na gyud na siya. Longer lead times in importing from Asia. So mo to siya kung magkuha siya sa kaning kung kuan mas maayo gyud nga within the US lang compare kung magkuha ka sa other country. Kay maliban sa dili pa ka sure namanggod kay bayaran nga duties sa kanang sa mga bureaus na mga ingana. So, Tama. So tama yun, Cho. So etong sa tawag dito sa US kasi, etong ano ko lang highlights ko itong compliance compliance FDA, hindi na po kaagad tayo makaka-list ng mga product na supplements ngayon. Hirap po talaga sa supplements. Kung pwede, iwasan nyo kasi nagkakaroon ng IP claim sa mga ganyan tapos hinihingi ng certificate. Kasi food, intake yan eh. Intake yan. So, nagkaroon ng rules ng ganito sa food supplements nung after ng pandemic. So, naging stricto sila. Kasi dati dumadami yung labas ng bagong supplement. Kung nag-PPL kayo nung pandemic, supplements yung pinaka-best that time. So, electronics, kailangan yun yung hindi siya flammable or madaling mag-flame or puputok, yung mga ganon, iniwasan. Itong sa children kasi, mga bata kasi, i-intake yung mga toys nilalagay sa bibig. So, aware sila sa mga substance. Kailangan naka-seal, nakalagay yung mismo doon sa product yung CPCI na documents. So, minsan hinihingi yan. Lalo na ngayon sa Walmart, hinihingi itong SIA, hinihingi ito. So, yung sa sales stocks sa every state, pwede nyo i-google yun. Depende kay client kung saan sila nakatira. Pero madalas, hindi na kinocompute talaga yung sales stock. Kasi, nagdi-deliver sila doon sa prep center na walang tax nga. Sabi nga, walang tax. So, yun na yung sikreto doon, kaya iniiwasan nila. So, longer time, kasi kapag nag-purchase ka sa Alibaba, yung mga AliExpress, private label lang talaga. Tulad na sinabi ko kanina, private label lang talaga ginagawa. Kasi may instances na fake yung product, hindi dumaan sa process, sa gustong process ni Amazon. And then, ang laki pa talaga ng shipment fees. Kailangan nyo talagang tawag dito, maghanap ng agent sa AliExpress or sa Alibaba na tutulong sa inyo kapag mag-delivery na. Yan. Kapag sa PL kasi pinupuntahan talaga ni client, private label pinupuntahan talaga ni client sa China para makita yung manufacturing. So, kung mapansin nyo, sino ba dito nakaano na sa AliExpress o sa Alibaba, ang tawag nila brother. Hello brother, tapos hindi ka nila tantan-tanan. Parang every now and then mini-message ka nila na, okay ka ba? Ganito kasi ganito yung purchase ko, maramihan. Ganun si Alibaba at si AliExpress. Masyado silang makulit pero tutulungan ka talaga nila na para magliit yung fees mo pag delivery. Which is private label yon. Okay? Hindi yun FBA. So, I think ito na yun ata siya, no? Tama. Yung kanina, yung kailangan ng VAT, UK, standard fees. Yan. Yung sales tax, lower per unit. Higher per unit yung cost talaga sa Sa mismo UK. sa UK. Masyadong mataas talaga yung unit price nila. Ang gusto ko lang ditong sabihin dito sa UK is yung perfume kasi okay kasi kanila mabenta yung perfume sa UK. Yes Hindi po. katulad sa US na hindi ganun sabi natin IP siya. 'Di ba? Dito sa sa UK hindi. So iba yung kapag nag-transfer ka kasi from US to UK, mag-a-adjust ka talaga.
sobrang adjust talaga. Ako nag-adjust ako eh. Kasi yung mga Lancome, sino ano mga brand yan? Lancome, ano pa to? Clinic. Clinic, Clinic. Louis Yes. Vuitton, Chanel. Chanel, ano pa to? Yung Coach, ano pa to? Marami, ang anong mga brand na sabi ko hindi naman to nag-work sa US. Pero bakit nag-work sa UK? Yun na yung anong pagkakaiba ng rules sila. So, kailangan yung malaman kung ano yung mga brand talaga na pwede kay UK at hindi naman pwede kay US. Kasi kapag ano kayo, yung tawag dito, yung nagja-jump kayo na dito pwede kay UK, dito ako kay US, hindi talaga nyo makukuha kung ano talaga yung product sourcing. Kung yung UK kayo, i-finalize mo ng isip nyo na, sige, mag-UK muna ako. Itong product research ko na UK. Kapag hindi nag-work US kayo, mas preferred ko na mag-focus muna kayo sa isa lang na tawag dito, na Amazon. Amazon UK, Amazon UK. Kung Amazon US, US. Ganyan. Maganda kasi malaman sa portfolio nyo or ano kayo by data nyo na nakalagay yung, alam nyo yung UK. So nagkakatalo lang ha, tandaan nyo, sa price, sa brand. Take note nyo ha, yung sa prices niya, sobrang mahal. Tapos limited lang yung ano niya, yung supplier na pwede nyo makuha. Not unless willing si client na mag-purchase sa US, tapos isi-sell niya sa UK. Sa UK. Oh, 'di ba? Ang alam ko sikat lang talaga na inaalam nila is yung iHerb. I heard. 2 weeks, Nagkakuha din kami sa 2 weeks ata ang ano niya, ang tawag 2 weeks pa or one and a half yung delivery niya. Medyo matagal nga lang. Usually 2 weeks, sir, sa 2 weeks. pag-observe ko. Mm. So, kung mga ano kayo, bago pa lang kayo dito, i-suggest nyo kay client, pwede yon. Okay? Ituturo ni dito ni Chona yung tawag dito. Yung mga website na pwede nyo puntahan, tsaka yung mga tawag dito, yung brand na pwede nyong startan or storefront. I think yung sa illegal, Cho, this is ano lang, same with the US. Yes po. Almost same lang sila. Same sila lahat dito sa prohibited products, explosion, firearms, yung mga hazardous materials, yung mga fake, iwasan nyo yan. Okay? Para mas mabilis tayong maintindihan ito, pwede niyong pumunta doon sa sa page ko, sa Canva page, doon yung mga hindi pwedeng mga product na i-sell nyo. Mayroon na yung mga brand din. Okay? So ito yung gusto ni Chona sa toys. Ito yung sample mo, Cho, tama? Yung mga samples mo. Sa toys. Dito sa bargainmax.co UK, dyan nakakakuha ko dyan ng mga mura na mga toys. Pero depende din sa toys. Like si client, may specific yan siya na brand na ayaw niya. So, yun siya. Ano yung sample, Cho? Anong sample na toys ng brand? Para aware din naman ng student dito na ano ba yung iwasan ko ng brand ng toys? Baka ayaw, para masuggest din nila sa magiging client na sa UK. Lego po. Usually ayaw nila ng Lego. Ano pang isa? Isa pa. Lego at Mattel. Okay ba siya sa Mattel? Fisher Price. Okay ba siya doon? Sa Mattel, nakatinda kami dyan, pero later on, it takes mga 1 year nag-IP siya. Okay. Hindi na siya pwede. So, si Lego at si Mattel, I think, hindi na sila, Fisher Price. So, anong masuggest mo dito na toys na palagay mo na fast selling talaga, Cho? Para mabigyan natin ng idea itong mga student. Yung anong brand ang feeling mo na okay to siya? Okay to? Yung Teddy Bear, sir, nakalimutan ko yung brand niya. Jellycat ba siya? Yes, Jellycat. Yan. Jellycat. Halos sikat siya dito sa US. Ganito may problema ba dyan sa UK sa Jellycat? Yung nag-purchase kayo? Hindi po. Wala. So, ganito. Ang ano ko naman sa US, kung sino naman sa US dito, yung Jellycat, dapat hindi kayo mag-purchase ng bulk. US to. Hindi kayo purchase ng bulk. Sa UK, pwede kayo mag-purchase ng bulk. Pero mas malaki yung fees. Tama ba, Cho? Yes po. Mas malaki yung fees. Usually, ilan yung purchase nyo sa toys? Yung sa toys naman, yung maxi lang ni client, 20.
maxi na. 20. Okay, max niya 20. Okay? So sa toys, tandaan, ito pwede niyo puntahan si Bargain Max. Okay? Si Lego, si Mattel, hindi na po. Po pwede. Okay? So magfo-focus na lang kayo doon sa, ano nga yung suggestion mo na brands, Cho? Ay, Jellycat. yung Jellycat. Sorry, Jelly- Jellycat. Ako mismo nakalimut. Jellycat. Okay, take note nyo lang or pwede nyo pakinggan itong recording. Take note nyo lahat. So sa Fragrance and Beauty, si Notino. Sikat masyado si Notino.co.uk. Ito na yung merong yung may pa kung saan, Bisaya pa, paaman or may may libre, may free. Yun na ba yun? Sa add to cart mo. Ito na ba yun siya? hin- Hindi siya, sir. Ay, yung Depende. isa yata. Depende siya. Ah, Depende lang. depende. Oo, mali yata ako. So, si Notino.co.uk, matagal na to. Ito yung pinupuntahan nila sa fragrance talaga. Dito ko marami makita. And then, ano yung brand naman dito, Chon, na IP? Yung parang hindi pwede. Yung brand dyan, Ecodenta, dyan, na ano kami Ecodenta. dyan, nadali kami sa Sa Ecodenta. Ecodenta. Opo. Ano spell out na Ecodenta? Tama? Ano ba? Ecodenta. Oo. Ito. Ecodenta. Something like yung brand niya, may toothpaste, mga ganon. Oo, oo. Ano to sa sa tawag dito sa Walmart. Medyo rin kami dito. Ecodenta nakita ko na. Ecodenta. I-post ko lang. Ano pa yung Cho? Ano pang isa na pwede mo sa kanila dito Tuloy, na brand? marami yan siya, sir. Marami akong ng brand dyan. May Brand. list din ako brand, ng mga brand na hindi pwede. Okay. Yung naman, yung feeling mo na malakas dito sa beauty products? Sa beauty products, yung malakas dyan, yung sa base lang sa that is fragrance. Fragrance talaga. Yung mga Louis Vuitton, yung Chanel, yung Chanel. Kahit kahit siya, sir, hindi siya yung anything na fragrance sa kanila. Oo, yun, sige. Lalo na yung may nakaset siya. Oo, tama, mga set. Oo, yung mga set na mga product o yung meron ng conditioner or meron ng tawag ito perfume, makeup, may mga ganun. O Yes meron po. ng ganun. Parang bundle na. Yes, bundle siya. Tama. So sa health and wellness, si Holland and Barrett. Holland and Barrett. Ano naman dito yung pwede kayo dito sa tawag ito supplements? Yes, supplements. So supplements is okay, guys. Okay sa UK ang supplement. So ang daming brand ng supplement hindi ko maalala na. Sobrang dami. So ano yung Cho, yung mga health and wellness na brand na hindi pwede, na IP kami dito. Naka-remember ka ba ng mga brand na ganun? Parang hindi ko sir. Anything na itong brand kasi siya talaga, itong sa website ni Holland and Barrett. Dito wala to siyang problema talaga si Holland and Barrett. brand itself. Wala siyang problema. So wala siyang okay problem. Okay. Ito guys, pwede yung puntahan. Problem lang dito kasi parati silang naka-sale yung tanking. Malala ang tanking sa Okay. So yung tanking dito, iwas-iwasan dyan naman. I think magkakaroon ako ng video kung paano yung malaman yung tanking sa Kipa. Abang lang muna kayo dun. So sa groceries, dalawa to, Cho. Tesco and Ocado. Yes po. So hindi pwede pa rin yung mga burger, yung mga hindi pwede yun. Tama. So kala ko pwede sa UK, hindi talaga pwede. So sa groceries, ano ba yun? Chips? Ganun ba? Yung chips like yung mga shampoo. Shampoo. Okay, shampoo. Ayan ako dyan. Tingnan ko muna dito sa pwede, mo lang siya. Pwede ko i-post later. Mo lang, ilagay mo lang mamaya. I-post ko later yung mga suggestion mo sa UK na mga Okay, mga brand. Ipo-post ko later. Okay? So, sa itong Ocado, Cho, is tawag dito?
Yung Brand kinukuha ba 'to? namin dyan, yung Ocado, grocery talaga yan siya. Bali, may brand sila itself na binibenta din nila pero Oo. yung pa rin dito lang SM na maraming mga Mm. consignees. Ah. Ang kinukuha namin dito, anything na like coffee, kasi may, So anong mabenta sa groceries niyo? Anong mas mabenta na sa grocery? sa amin coffee or tea. Coffee, okey, Coffee and tea. coffee. So take note niyo, coffee ang pinaka-ano, same din dito sa US, coffee yung ano namin, lalo na sa Walmart, coffee ang yung K-Cup, yan mga yan, tea, yan mabenta yan. So same sa UK din, mabenta yung mga coffee. So sa pets, sa pets, sorry, sa pets, ano yung brand na okay sa inyo dito? Kong, okay ba yun sa inyong Kong o yung ano? Ano kami ano na kami niyan. Bawal na yan sa ano. Bawal na sa inyo. Opo, na-IP na yan si Kong. Oo. Recently lang din. Recently, so wala na si Kong. Ano yung brand na mabenta dito? Meron bang ano? May maalala ka na brand? Alam Yung ko sa brand, brand na. marami man dito sa pets, Oo, okay. yung mga ginis na yung mga ano, Oo, sir. tama. Yung mga ano, leashes, meron ba dito mga leashes? Sa Yung leashes, yung pagkain, sir. Yung pagkain. Oh, so dental, yung dental sa, ang tawag niya, dental sa tawag yung to mga sa aso. chewy sa Chewy, aso. oo nga. Oo. Yun. Itong sa tools, ito naman, UK Planet Tools. Okay? So, kailangan lang dito, I think, item number. Kailangan parehas. Yes po. Yun talaga importante sa mga tools kahit sa US is yung, tawag dito, yung item number. Yung brand, kailangan mag-same sila tapos yung item number. Kasi kung item number lang tapos yung brand hindi yun. Mga ano lang yan sila, aftermarket. Yung mga aftermarket, yung mga nagamit na ng konti, tapos pwedeng ibenta. Same sila ng item number, pero hindi sila parehas ng brand, yung mga aftermarket. So, iwas-iwas din tayo dito sa UK. Okay? So, salamat dito sa mga sa mga toys. I think magbigay ka pa ng sample, ipopost ko na lang para Sige aware po, sila. mag-send ako mamaya. Mamaya. Okay. So, ito yung criteria. So, ito yung base na criteria nyo, tama? Yes po. Yan ang criteria namin. Based sa So, criteria namin. kung papansinin niyo, mas mali yung mas mababa yung criteria ni UK kaysa sa US. Sa amin kasi mga $4 na, mga 30 ROI, 100 sales per month. Dito, tested and proven. Ito talagang criteria. Kahit yung nag-start ako, ito yung talagang criteria namin. 20 ROI, fast selling. Kung replens, okay. Kasi may gina-accept si client namin dati kahit 18%, pero kung fast selling naman siya, na makikita sa data with the seller amp and with the Kipa, go si client. Halos madali, gusto ko lang malaman siya pala, kalimutan ko. Yung mga client ba, yung ibang UK client is marunong na talaga sa product sourcing or hindi pa? Yung na-encounter mo ng mga UK clients. Yung na-encounter ko, alam nila. Alam Alam na nila. nila, tama? Opo. Oo. Kasi yung mga coaches sa UK kasi, hindi nila inaalaw yung mga student nila na mag-hire ng VA kung hindi nila alam yung Amazon, paano nag-work at ano yung product sourcing. Yes po. Lahat yan sila may coaches eh. So 50 sales, mas mababa to, 50 sales. Yung dati, kung nagsa-start kayo, sa US 30 lang. Ito 50, medyo mataas ito. Sa mga newbies, sa mga bago pa ng product research. 50 sales per month is medyo mataas. Pero dito kayong palong-palo itong 2 profit, 2 pound. Tama no? Di pa US. Yes po. So 2 pound. Pound. Tapos ito 20% ROI. If there is Amazon, ito yung maganda sa UK. Halos lahat may Amazon, di ba? Pero shareable yung buy box, go sila. Dito sa US, kapag may Amazon lang, ayaw na. Run. Run na talaga. Takbo na. Atras na tayo. Hindi na pwedeng ilis. Kasi nga, ang daming product at maraming source na pwede kunan si US kaysa kay UK. Yes po. Yun yung ano niya. Kaya, sobrang daming sellers sa UK, nagbe-base na lang sila yung sales per month. Gaano kabilis maubos yung product. Yun. Tapos itong variation na to, itong stricto sila sa variation.
So, anong explanation dito sa less than 3 variation, Cho, sa inyo? Sa client ko naman, wala naman siyang problem sa variation kahit gano'n pa yan kadami. Pero sa akin lang, hindi ako nagbibigay ng more than 3 na variation. Kasi ako din ang ako ang bibili, Ka-purchaser. ako mag-analyze. So pag beyond that, siya na sabihin ko na sa kanya, ikaw magano nito, boss, kasi ayaw ko nito magbili. Kung gusto mo, ikaw ang magbili. Ganon. Ganon kataray si Cho. Which is, ganon talaga dapat as a VA, as a product sourcing VA. Alam nyo rin dapat na kailan yung ito, go ito. Ito, atras tayo dito. Hindi ito pwede. Tama yung thinking mo, Cho, na ako gagawa ng criteria na alam ko na kasi nagkakaroon tayo ng profit kapag less than 3 variations. Ganon na. Yung mga VA dito, kailangan nyo rin mag-share na experience nyo. Halimbawa, hindi masyadong saleable itong ganito. So, pwede nyong sabihin kay client, based sa experience nyo. Ito kay Chona, sorry, nandito yung coffee. So, based kay Chona, 3 variations lang. Which is tama talaga. Sa akin din dati, yung sa UK yung sinesearch ko, mas malala yung sa amin kasi 2 lang. Ito sa ito, medyo mabait. Less than. Okay pa. Okay pa. Less than 3 variations. Sa akin, 2 lang. Pag Ganun lang, A variation and B talaga lang. ako, sir. Pag variation ako, pag tingin ko more than 3, auto run ako dyan. Oo, yun, di ba? Auto run na. Ganun dapat yung thinking nyo, ha? Mga VA dito. Ganun ang thinking. Kung alam nyo na hindi kumikita yung mga na list nyo na product na sobra sa 5 variations, stop nyo yung 5 variations. Adjust kayo. Kasi kapag iniisip nyo lang na bibigyan lang ako ng sweldo na. Friday pa lang ngayon, sweldo na talaga. So, sweldo na. Sweldo lang yung gusto nyong makuha at hindi yung matulungan si client na mag-grow yung company niya. Mawawalan kayo ng trabaho. Papalit-palit kayo ng client. Yun yung dito. So think like, hindi naman yung sobrang own mo yung company. Think na maka-help ka kay client na hindi ka mapapalitan. Yun. Ko lang yun. So Luwag ito yung yun. oo, yun na nga. Itong computation, VAT computation, sorry, nabulol na, computation. Ito yun siya na, itong Opo. itong 20%. O 20%, bali, sa UK kasi usually may VAT talaga yan sila. Pero minsan sa retailers, hindi siya naka-display doon. Oo. So, magsabi pa yan siya doon, excluded. So, kailangan mo yan Wala. siya i-add to cart. Tapos, tingnan mo sa checkout para ma-included na doon yung VAT. Pero whereas naman, kung hindi din doon, dahil may VAT talaga sila doon, yun siya, itong example, sa 24 times 20%, 4.8 yung niya. So, i-add mo lang yan silang dalawa. So, ang total na price, 28.23, that is the retail price. Okay. Ito na yung retail price. So, ito yung tandaan nyo ng computation. Kasi, iba-iba, halos same ba sila? Kasi, nakalimutan ko na yung computation namin that time. Pero ito, halos same ba 20% talagang ina-add nila? 20% talaga siya? Yes po, 20%. So, 20%. May retailers na wala siyang doon na ina-add doon mo na doon i-add sa mo lang. Ina-add mo lang. So, kapag walang tax na naka-compute doon sa nyo, sa product or doon sa regular price niya, kung regular price niya, kayo yung magko-compute. I-adjust po. niyo yung pricing. Yung retail price niya. So, ito yung computation. So, basic math. Kung hindi nyo talaga tamad kayo mag-analyze, ipa-analyze sa ChatGPT. Ganun na lang. Anong 20% ito? Ganun na lang. Ganun ang ginagawa ko kapag sobrang rattle ko na sa mga sa mga computation. Minsan si ChatGPT na pinapa-compute ko. Which is tama naman siya. Magaling siya sa math. Pero hindi siya ganun katalino sa tawag dito sa pagbigay ng mga information about sa product, especially when it comes to product sourcing and management. Hindi siya ganun kagaling. So ito na yung basic, ito yung way of sourcing. So, newsletter, Yes po.
yung sinusundan nyo, newsletter, pwede nyo gamitin si SalesGazer dito. May sales, tama, SalesGazer UK, meron din po nito. SalesGazer. Search engine, mamaya tuturo namin ni Chona dito yung search engine. I think hindi ko na-discuss ito sa US. Buti na lang, Cho, pinaremind mo sa akin. So, si Kipa Sourcing, Storefront, Brand, Manual, A2A, Rabbit Trail. So, A2A is si Amazon to Amazon. Ang pinakamabisa, anong pinakamabisa dito na ano, Cho? Yung ginagamit mo talaga, araw-araw. Ginagamit ko itong brand manual Brand, search manual, engine. search engine, and then, wala ka ba ng A2A? Yung ito kasi depende yan siya kung may notification sa akin na ganito, pabagsak ang presyo. Doon siya. Bali inaabangan ko to sa email address. Gmail. Email ad. Notification nila. Notification na connect sa Kipa. Yes. Nakatrack na Connect sa sila. Kipa. So, I think kailangan ko dito ng gumawa ng video paano gawin yung A2A. Kasi meron akong list ng A2A dito. Pero hindi ko pwede i-share kasi US ngayon siya. UK ito pinapag-usapan natin. Itong manual, basically kung i-analyze mo, sinabi ni Chona kanina, na maliit lang yung UK. Maliit lang yung pwede nyong i-research. Diba? Kung i-analyze mo yun, maliit lang pala yung pwede kong i-research. So that's why mas mabisa yung traditional, which is yung manual. Kasi pupunta ka lang sa website, check mo lang kung sinong sales, diretso na, ganun kaagad. Hindi ko nire-recommend gumamit ng mga software dito na yung mga tactical arbitrage. Hindi ko talaga recommended. Manual talaga ang UK. Kung may tactical siya, gamitin nyo. Pero tatagal din kayo. Mas maganda ang brand. So, di ba, brand? Ikaw, Yes, brand. na-introduce ko sa niya yung brand sourcing. Grabe niya kagaling sa brand. Kapag nakuha niya yung brand, ubos lahat ng brand na yun sa isang araw. Sundan mo lang yan siya. Sundan mo lang talaga. Si Chona ang pinakagrabe sa brand sourcing. Siya yung nakilala ko na I think yung beauty products, pag check niya ng beauty products, ubos na yung beauty products for one day lang. Ang dami niya na list na brand. Ganun. Kaya nga siguro fit na fit ka sa UK talaga, Cho. Kasi yun ang nag-works talaga. Brand, manual, rabbit trail. Ang search engine, ito rin. Gamit na gamit din yan. Buti na lang pinaremind mo talaga ako, Cho, dito. So, kanina yung pinigay ni Cho na yung Jellycat, pwede nyo i-brand research na yun. Gamit yung Seller Amp. Pwede nyo gamitin yung Seller Amp sa brand research. And then sa manual, siyempre, pumunta lang kayo sa website na available na tinuro kanina ni Chona, yung mga website na yon. Okay, ipopost ko na rin yun para hindi kayo mahirapan. Pwede nyo makinig sa recording na to and then take note nyo na lang. Ang A2A, I think, kailangan ko talaga itong magkaroon ng video dito. Sino ba gusto matuto muna ng A2A? Para next time makagawa ko ng video nito. Sino gusto matuto ng A2A? Para magamit nyo rin. Kasi lamang ito kahit yung coach, sabi natin coach sa US hindi alam ang A2A. Gulat nga ako sa A2A. Paano itong A2A? Paano yung i-set up sa Kipa na magno-notify sa email? Sino gusto matuto ng A2A? Baka lang, may gusto. Para makagawa ko ng video nito. O yan, meron isa. At least, meron isa. Meron, dalawa na. So, at least, dalawa kayo. Meron na. Maggagawa ko ng video nito. Okay. So, ito yung search engine. Meron, tatlo na. Ang dami na nila. Search engine. Sino set up? Mr. Meron na pala. Ang dami na pala nila. Ang A2A, kahit sabihin nyo sa US, hindi marunong. Halos lahat ng kahit coaches, hindi marunong mag-A2A. Ang sakit sa banks. Ang dami ako nakilala ng mga coaches pero hindi marunong mag-A2A. Mahirap daw. Hindi mo mahirap. Madali siya kung marunong ka mag-setup sa Kipa. At malaman mo yung product reading. Product reading sa Kipa. Yun yung importante. So, sa search engine, ito. Kung pumunta kayo sa Google, type nyo yung Google. And then, hanapin nyo yung inyong Google account. Pagpunta nyo doon, hanapin nyo yung settings. Kita ba to? Nakikita ba to? More settings. Pwede nyo gawin ngayon.
Gawin nyo ba? Try nyo nga gawin nyo ngayon. Punta kay google.com. Meron dito settings sa baba. Sino yung may settings sa baba? Pwede nyo i-click din yan. Pwede nyo i-click yung icon nyo. Yung ano nyo, email nyo. Yung picture ng email nyo nandito sa gilid. Nasa right side. Ito, pwede nyo gamitin ito sa UK, CA, US. Pwede ito, tatlo na to. So, more settings. Tapos, punta kayo sa other settings. I-type nyo yung other settings. Makikita nyo sa left side. Pangalawa, other settings. And then, language and region. Tapos, pwede nyo palitan yung result ng region. Kung sino nakapanood ng video ko nung pinakauna-una pa talaga, 2019, 8, 20, iba na ngayon. Ito na yung bago. Kahapon lang namin, buti naalala ko pa. Sinong gumawa? Pwede nyo palitan dito, result. Hindi nyo kailangan ng VPN. Kapag nag-reverse sourcing kayo, may lalabas ng mga United Kingdom ng mga Retailers. retailers. So ano yung nire-research mo, Cho? Like Kapag-search ka? sa beauty product, nilalagay ko lang dyan sa box niya, Ano? beauty product UK. So, maglalabas din siya. Ilalabas na yung mga website, mga retailers na nagbibinta doon. Oh, so dito, So, ita-type nyo na. Basta i-set up nyo muna. Ito muna, guys. Set up nyo muna. Itong use search engine. Ito yung i-follow nyo. At huwag nyo kalimutan na palitan ito ha. Kapag normal na yung ano nyo, kung nag-Netflix kayo, palitan. Huwag nyo na palitan. Palitan nyo pala. Sorry, huwag nyo palitan. Nabulol ako bigla. So, bago nyo gawin yung sinabi ni Chona na search beauty products UK website, gano'n, no? yes Ganun ba yun po. siya? Oh. Bago nyo i-research yun, i-set up nyo muna. Okay po ba? Gets? Na-try nyo po ba? Baka may iba din sir kasi sa ano ko dito, yung sa akin, like punta ka muna sa Amazon, Oo. maghanap ka ng item, tapos i-right click para mapunta sa search engine. Oo. Doon lalabas para palitan yung ano. Yun na Oo, ano ko meron dito din. kanina. Oh, yun. Meron na. Ganon din na. Pwede nyo gawin yan. Kung lagi nyo pinupuntahan yun, lalabas yung mga website na yun. Lagi nyo pupuntahan, pag-reverse yun, nandun na. Oh, ganun. Oh, parang hindi na kailangan ng VPN. Pero okay mo ng VPN talaga kasi halos malawak yung ano niya, di ba? Pero kapag wala naman, or kasi naglalag kasi kapag gumagamit kayo ng VPN, napansin nyo, kaya importante yung magandang laptop minsan kasi doon nagkakatalo sa VPN. Naglalag siya eh. Di ba? So ngayon, iwas-iwas kay lag, ito munang gawin nyo, search engine lang. Okay po ba? Sa US, pwede yan? Oh, saka may limit. Tama, may limit talaga. Hindi nyo ma-open lahat kasi depende kung anong lugar. Kailangan nyo mag-clear ng caches, mga ganun. Ang dami po. Okay, nag-gets po yan? So, system works, I think okay na to. Product selection listing. Na-explain ko na rin yung halos same sila ni tawag ito ni US. US. Yung product, order fulfillment, lahat. Yung sa pag-order, gusto ko malaman yung order. Kapag nag-order ka, ikaw ba mismo gumagamit ka ng VPN kapag nag-order ka? Or Yes. wala? Mayroon VPN? yan. So may card ka ni client. Mayroon po. So ganito ha, kapag nag-purchase kayo, ano kay ni client, pinagkatiwalaan kay ni client, wag niyong gagamitin yung card niya sa ibang transaction. And ito yung experience ng isang student ko way back last year na yung yung student niya, nakita niya nag-purchase ng Netflix. ng Netflix. Yun yung kasi meron silang tawag dito accountant na nag-check para sa taxes nila, di ba? Lahat ng gagastusin mo, makikita nila. Meron silang bookkeeper. Nakita yun. Ba't nagpa-purchase to ng Yun ang nagiging. Kung pwede na sana kung niya Netflix, sana niya na lang, binila sa sapatos diretso. 'Di ba? Sapatos na lang or laptop na lang diretso. Bakit Netflix Hindi, mayroon pa? daw dati sir, iPhone. iPhone, oh. Mayroon.
Narinig ko rin niya sa Reddit. iPhone Nakita ginamit. ko, nabasa ko, hindi ko narinig. Nabasa ko sa Reddit. iPhone ang binili. Huwag niyong gagawin yun, ha? Diyos ko miyo, huwag niyo sirain ang pangalan niyo. Okay? Ang ano kasi sa Amazon ganito, kapag nalaman ng mga seller, kapag nalaman ng seller na ganun yung ano yung ginagawa nyo, nasa blacklist kayo, hirap na magkaroon ng connections. Ang kailangan kasi dito is networking. Hindi yung networking na may brochure ako, napapakita ko yung product, mag-purchase kayo ng 25K sa akin, ha? Hindi yun. Hindi networking yun. Networking is yung mga kilala nila. I-hire nyo si ganito kasi magaling ito siya. Ganun. Ingatan niyo yung pangalan niyo. Tulad ng sinabi ko, sino yung nagtanong sa akin doon sa, ano, kung nagpunta kay auntie ko, nandito ka man, natanong niya sa akin, kung nag-ano ba ako, nag-a-apply ba ako sa jobs.ph, ano, wala po. Hindi ako nag-a-apply. Nag-apply ako dati, gusto kasi bago na naman, which is editing, which is logo creation, which is na-hire naman ako, pero ano lang, project-based. Ang ano nyo lang doon is yung pangalan ko lang. Wala. Sabihin ko lang, hindi, kahit hindi ako mahanap ng trabaho, kinokontak ako, Z, pwede ka ba dito? Pwede ka ba ganito? Napunta na lang ako sa, ano, sa, tawag dito, sa infographics creation. Napunta na ako doon. Sa sobrang recommended daw nila, maganda daw yung creation ko, magaling daw ako gumawa ng mga, ano, posting. Hanggang doon, umabot ako. Ganun ang gusto ko sa inyo. Umabot kayo sa ganun na level na kahit di kayo maghanap sa onlinejust.ph, may client pa rin naghihintay sa inyo. Hinihintay na lang kayo maging vacant. Tanggapin nyo yung trabaho. Ganun na lang. Ganun na lang yung ano nyo. Yun yung pangawakan nyo, yung pangalan nyo na lang. Di ba? Tinan nyo, na ganun na Well ako. done. Nag-strong na ako. Kasi nakakaya talaga. Yung purchaser, ha, tandaan nyo, ha. So, anong advice mo sa mga na-assign sa purchaser? Ano yung gagawin nila at hindi? Sige, huwag magbili ng iPhone, number 1. Huwag magbibili ng iPhone. Hindi Gamit kung ang card ni client. binigyan tayo ng tiwala ni client, i-treasure talaga natin yun. Huwag natin abusuhin. Yun lang, yun. Kasi mahirap. Ako, yung pangalan ko talaga yung inaano ko eh. Inaalagaan ko. Mm. Doon. So, kapag nag-purchase ka ba, Cho, ilang units sa isang website, ilang units? Sa Lexi Notino, kasi 10 per purchase lang siya. So 30, talaga ganun. na. Pero Oo. yung sa wholesaler naman namin, 100 units, 50 units, depende sa takbo, gaano tumakbo yung brand na yon, na Ah, yung asin na yon. pwede ka ba Asin. makashare dito, Cho, ng anong website ng wholesale? Kahit isa lang. Alam ko marami kang wholesale dyan. Yung isang wholesale lang. UK. Kukita yung ano namin eh, kinukuhaan. Kukita. Ku, Ano yung pangalan? Sige, ano ko lang, search ko dito. Ano yung spelling para ma-search ko dito sa QOGITA. Q G QOGITA. Kukita. Ito Kukita and Go. Ito. Binigyan na kayo ng isa, ha? Bantay lang, di kayo pagpapaluin ko kayo, Char. Ito, ha? Sa mga UK dyan. Binigyan na kayo ni Miss Chona dito. Ako, hindi ko to alam. Kukunin ko lang din to. Hindi ko alam to. Ang alam ko lang yung isa. So, yung sa, I think, beauty products ba yun? Yung isa? Ano nga yung brand eh? Basta meron ako dito. Nakalimutan ko na. Scam. So, purchaser ka, Cho. Ganun ang purchase. And then, binibigyan ka ng invoice. Yes po. Yung invoice. Kailangan talaga yung invoice. Importante yung invoice. Saka kung pwede, meron din kopya kayo nun. Bakit? Kasi minsan, nadidelete ni client. Naka-experience ako na delete ni client yung invoice sa hinahanap niya kasi kailangan niya sa taxes niya. Ano ba yun? Di kalimutan ko paano pag-file ng taxes sa UK. Pero ganun, importante yun. Kapag purchaser kayo, ha, unang-una, ano ko lang, ha, recap ko lang. Unang-una, yung tiwala na binigay sa inyo,
ano nyo, ayusin yung trabaho. Ha? Yung mga pang one day, bibiliin kayo iPhone, sisirain nyo yung pangalan nyo, wag na lang. Kasi isipin nyo rin, marami ring VA na mawawalan ng trabaho, na mawawalan ng tiwala yung mga seller sa atin, mga Filipino. 'Di ba? Gusto niyo yung matulad sa sa Pakistan, mga Pakistani, hindi nag-hire ang US ng Pakistani minsan. Nawawalan sila tiwala kasi sila yung unang hacker, sila yung unang nagsa-scam. No, sabihin na natin kung racist, racist na. Yun ang namin na pag-usapan na wag mag-hire. Yun ang tinuturo nila, wag mag-hire. Ang gusto nila Filipino. Buti na lang mag-react sana ako doon sa isang conference na kasi pwede i-lowball, pwede ganito ang kita. Ang sinabi nila na price ng VA is nasa $5 pataas, which is tama. Tama, ewan ko lang kung ina-apply ba ng ibang student. Kasi may mga VA na naglo-lowball, yung $3 lang, yung parang nagtatanking. Sino ba dito? Tanking. Ang SRP natin is $5. Tapos may nag-offer ng 4, nag-offer ng 3, nag 3 di ba? 2.5. Yun ang tanking. Ganon din sa VA. Di ba? Napansin ko, sabi na, sir, bakit lang $2 lang yung offers? Sabi ko, bakit kayo? Kasi nga, kapag sinabihan nyo si client na ganun lang yung nyo, yung bayad sa inyo, lowball talaga kayo at all. $100 o $120, pwede na. Basta hindi ako nag-aalaw ng time tracker sa akin. Kapag may time tracker, no. Sa akin lang yun. Hindi ako time tracker. Okay, ito na yung fast selling. Ito yung binigay si Chona sa atin. Ito ko. Sa Upwork ko, kailangan na talaga yan. Sa Upwork. Kailangan talaga ng time tracker niyan. Pero kapag inallow kayo ni client na pwede i-edit, win pa rin yun sa inyo. Sabihin niyo lang yung na kaya mo itapos yung work na ganito. Quality na ibang VA kasi 8 hours, sabi natin 5 listings. Kung kaya mo siya gawin ng 2 hours, okay. Okay ka doon. Pero ako, no, wala akong time tracker. Sa Upwork kasi matagal na akong wala sa Upwork din. Di ko kayo mabigyan ng advice. So may ibang content creators siguro pwede kayo mabigyan ng advice about sa Upwork. Pero I think hindi ako yun. So si Wayne Wrights, tama ba ito? Fast Yes. selling sila ito, no? So ito guys is, itong bibigay ni Chona is pwede nyong i-reverse or i-brand research. So abang-abang, ito talaga, swerte nyo. Nagbigay ito si Chona. Kung ako, hindi ako magbigay. Ito yon. Si Wayne's Right, Papi Complete Dry Food with Turkey and Rice. Ito siya is grocery. Di. Grocery to, tama siya? Ano sir, pagkanya ng aso? Hindi pala. Mali ako. Parang parang hindi man aso. Walang aso. Ayun palang aso. Akala ko tao. Hindi ko alam ang sabihin ko sa inyo. Hindi ko talaga alam ito. Tingnan mo, tao pala. Tao. Hayop pala to. Kala ko anak niya. Para siyang coffee. Ito talaga mali ng logo nila. Mali ito. Hindi, sinisima talaga. Which is, ito pala is pet. Okay? Pet. Ito pwede nyong i-reverse to. Reverse to, Hindi. Pwede yan nila i-reverse. Marami yan siya. Marami silang maanuhan dyan. Kasi ito, isa lang ang supplier nito eh. Di mo? Buti siya. Salamat sa pagbigay nito ng information sa amin. Tingnan nyo. Itong binigay ni Shona, itong binibigay namin sa inyo tips, pwede na kayo mag-product research talaga. Kasi maliit lang talaga yung UK. Pwede kayo mag-apply. Ang kailangan nyo lang is lakas ng loob. Kung pwede, kung mag-start kayo, start nyo na. Huwag yung abang-abang ng magandang laptop. Okay, ito. Paddle cover. Ano to siya, Cho? Ito yung Parang, hindi ko maano siya. Parang, tiningnan ko doon sa niya. Parang yung cover lang siya. Pero ano ba to siya ng pickleball? Parang ganun. Hindi ako naglalaro ng pickleball. Sino nagpi-pickleball dito? Pickleballers? Meron ba dyan? Ito cover, pabol at paddle. Pwede nyo i-reverse. Pwede nyo ring i-brand research. Ang last is ito. Itong magandang, ito kilala ko to, Cho. Maganda talaga to. Beauty products. Ito talaga.
Meron nang kayong ASIN. Meron pa kayong ito. Picture. Pwede na talaga kayo mag-start sa UK. Dito pa lang, itong sinare ni Chona dito, kahit ako, nabigla ako sa mga ganito, sinare ni Chona. Palong-palo. Pwede na kayo mag-start talaga. Kasi meron na kayong brand, meron na kayong websites. Alam nyo na yung websites. Yun na lang. Yung skill na lang nyo. Practice talaga ang product sourcing. Product sourcing is practice ng practice and practice. Okay, yun ang last. So, gusto ko nang tanong. Tawag dito. Ano ang rate? Basic rate ng UK? Per Basic. month na lang, wag na nating kasi minsan per month ang UK kasi. Per month, ganon. Hindi yun kasi yung sa akin kasi yung simula ako doon nasa sa 26. 26K per month. 26 Mababa per yun, ha? month. Mababa siya. Mm-mm. Then may appraisal every 3 months may appraisal hanggang tapos Hanggang magtaas yun. Tapos, meron silang, di ba meron niya silang mga pa-bonus-bonus? yeah, skimming bonus sila mayroon. Oo, may ganun. Client meron. Si Client UK, ko mayroon. ang UK is mahilig sa ganun. Yung kapag na-hit niyo yung quota, automatic bibigay sila. Generous talaga ang mga UK. Mga Ukrainian. Ukrainian sasabihin ko. Generous talaga sila. And willing silang parang family kasi yung niya turing nila sa mga VA. And itong maganda sa UK. Ito rin napansin ko, Cho. Never sila nagkakaroon ng video call. Yes. Totoo 'yun. Nagkaroon ako ng kahit 2 client, never ko siyang nagkaroon kami ng video call. Totoo yan. Inadyan lang ako sa Discord. Nagchat-chat lang kami. Yun, ganun. Kalimutan. Ito may picture niya. Yun. Yun yung may mga client na ganun eh. Ayaw din nila ng video call. Yung mga tawag dito siya, yung mga introvert na mga introvert ang mga taga UK eh kasi hindi sila ang US grabe mag-video call. Kung sa amin, every now and then video call. Every Monday video call. 'Di ba? Yun ang tulad nga dito kay Chona, si Chona natatakot siya dati magka-client kasi mahirapan siya mag-interview. Pero practice niya lang tapos sinasabi niya lang yung kung ano yung tanong ni client, ano yung experience niya, sinasagot niya lang. Yun po, yung paglipat ko sa dati sa UK kasi nga mahirapan ako yung mahirap makipag ng English. Sinabi ko na lang subukan mo ako, bigyan mo ako ng 1 day. Yun. Ng 1 day. Tama yun, tamang approach yun. Kung wala kang sa akin, tiwal, bigyan mo ako ng at least, akin minsan bigay ako ng 3 days or 2 days. Mga ganun na. Sabi mo, i-test mo ako. Sabi ko, lagi ko sabi dati sa inyo, let your skill do the talking. Let your knowledge do the talking. Di ba? Minsan, kailangan nyo lang talaga. Kung gusto nyo talaga yung trabaho, gawin nyo ang lahat ng pwede nyo gawin na legal at wala kayong matatapakang tao. Do your do the research, do practice product sourcing every day. Kung pwede, bigyan nyo ng kahit 30 minutes lang product research. Kahit ako, kahit hindi, to be honest, hindi ako nagpa-product research na. Hindi na ako nagpa-product research. Pero nagpa-practice pa rin ako every now and then. Kasi ayaw ko mawala yun. Same with you, Cho, di ba? Ganun lang din. Sobrang busy mo lang ngayon, Cho. Busy ako ngayon. Yun lang. Ano yung pwede mong advice na pwede mong mabigay dito sa mga newbie? Iba dito bago. Halos nakita ko doon sa Google Form natin mga bago sila, Cho. Anong pwede mong advice? Yun nga. Kahit Bisaya, Cho, wala problema. Hindi ito barrier. Okay. Sige. Dili gyud nato kuanon walaon ang tiwala sa client kung gi-trust good ta niya kanang ingana. Kasi parehas ako for almost 3 years na ako sa ilaha. Wala ko'y tracking kanang makitan lang nila. Wala ko nila ibutangan og time tracker. Pero sa naana sila makita nila imong trabaho sa Seller Amp. Okay, makita na nila dito.
So Ay, didto masimplang ang tanan kanang wait lang. mga Stop lang kita doon, Cho. Yung sa seller amp, sino may alam doon kung paano matrack namin? Kasi yun ang hindi alam ng mga newbies. Gusto ko naman stop na, Cho. Paano namin matatrack na nag-work kayo o hindi? Sino mga matagal na dito sa seller amp? Sino marunong mga seller amp? Type nyo lang. Paano namin, kung alam nyo ba, paano namin nalalaman? Mga season dito, season product researcher. Sino nakaalam? Wala ba? Wala ba nakaalam? Paano namin matrack? Kasi Sa ano, yun ang, coach, doon sa sa ano? ano, yung sa anong tawag yun, yung may tab doon na makikita mo doon kung ano yung nakikita niya na product. Oo, yung oras. Ewan ko kasi kung gusto ko ba talaga ituro sa inyo yun. Baka yung mga VA bigla gawin yun. Yung parang i-research lang nila tapos wala naman silang hinahanap talaga at all. Pwede ko kasi ituro yun. Kasi as a QA, quality analyst nyo, minsan yung QA nyo, is alam namin kung paano yun matatrack. So yung sinasabi niyo, Chona, dito, yung kanina, Bisaya na kasi kanina eh. So yung tiwala, huwag nyo talagang huwag niyong babaliin. Kung alam niyo yung kanta ni ng parokya ni Edgar, yung Tsokolate, yun, totoo yun. Hindi na talaga mabalik. Ganun sila. Kapag binigay niyo na yung tiwala sa inyo, gawin yung lahat para maprotektahan yun. Yung sa seller amp naman, yung work, makikita namin yung details kasi doon kung anong oras kayo ng research ito, product. Kung kinonect namin siya sa, kinonect namin siya sa Google, lalo mas malalaman namin kung anong oras kayo. Kung multi-client, malalaman namin kung multi-client din yun. Ano ko sa inyo? Malalaman din namin kung multi-client. At ganito, advice ko, dati hindi ko nire-recommend yung multiple clients. Pero kung kaya nyo, kung magaling kayo magtago ng mga ganyan, gawin nyo para may backup kayo. Ang ginagawa ko kasi, dati, ito, honest to goodness, ang ginagawa ko dati, may laptop pa akong isa. Hindi mo pwede i-log in yung seller app ng isang client mo sa isa. Nag-guess yun? Hindi nyo pwede. Kung ano yung client yung seller app niya, yun ang seller app na gamitin nyo. I-log out nyo kung hindi nyo gagamitin. Kaya doon na papasok yung kung gaano kayo kagaling. Kasi kung kayo tapusin ng 2 hours, tapos nyo kagad ng product research. Ganun. Pagalingan lang talaga to. Kung hindi kayo sa US ata, sir, kaya yung 2 hours na yan, labi na pag brand. Oo. Sa Pero UK, sa UK hindi. wag kang umasa dun sa 2 hours na Huwag yan. ka mag-asa 2 hours. Yun ang reality ng UK. Medyo matagal lang talagang research dyan. Pukpukan. Yun nga lang. Pukpukan na talaga. Pero yung may mga kasi may mga instances na may sale sila na may masabi ko nga, meron silang additional. Yung additional na pag-add nyo ng cart, meron silang sabihin doon sa baba na with ganito, free lip tint, mga gana lip tint, pwede mong i-research yun. Itong teknika, pwede nyong i-research yun, tapos ilalagay nyo lang na 0.01, at hindi pinapalagay sa akin kapag 0.01, para sabihin lang meron siyang computation. Pwede nyong gawin yun. Yung mga additional, mga add-ons ng mga website, pwede nyong i-research yun. Pwede yun. Same laptop, pero different income. Yes, pwede yun. Isip-isip kayo. Yung Kipa, malalaman kasi mabablock yung mabablock, multiple client. Mabablock yung Kipa mo talaga. Ang Kipa sensitive. Grabe ka sensitive. Magpalit ka lang ng minsan. Tawag dito, malalaman nyo nung palit ka ng IP, bablock niya kaagad. Ang sama ng ugali ng Kipa. Hindi na sila pwede share, not unless mag-update ka. Mag-add-on ka, upgrade ka. Yun na nga. So, naghanap pa ako ng way na yung ibang newbie dito makagamit ng Kipa talaga. Pero hindi ko alam kung paano. Pero kung may seller app na kayo, automatic na doon na rin yung Kipa. Hindi na masyado ginagamit ang Kipa sa sales per month, di ba, Cho?
Seller app na talaga. Pero Douglas, diba, no? kami dati kami both comparison ba? Whether Comparison yung comparison. sa data by statistics or sa Yes. stocks. Yes. Oh, yun. Okay. At least further checking yung para kayong nag-wholesale. Wholesale kasi ganun. Yung data comparison. Mga ganun. Okay? So, So, ayun, tiwala lang ni client, wag sirain. Tapos, yung dapat yung dedication talaga, passionate ka sa trabaho. Yun ang na-appreciate nila sa akin. Kasi, yung dedicated sa trabaho. Kasi, hindi sa marami akong nakasama pero mahirap na magtagal ng like 2 months, 3 months. UK yun. Mahirap Sa yan eh. UK. Ayun. Pero hindi ako nagbe-verdict diyan. Si client ko Client lang talaga. nagbe-verdict diyan kung Oh, Yun nga yung sabi ko kasi hindi alam ng VA na natatrack yung kahit walang time tracker pero natatrack nila yan. So doon hindi. Yun na nga doon eh. sumasabit talaga. Yun na nga, Cho. Ewan ko nga kaya nga naisip ko, sabi ng isang seller na, tinuturo mo ba to sa ibang VA? Yung ganun. Ewan ko, parang sabi ko, hindi ko na nang ituro kasi malalaman ng ibang ibang VA, and then gagawin nila gagawin nila yung mga, tawag ito, mga pinagbabawal na technique. Pero hindi sir, yung client ko nalalaman din niya yung kung yung search ka lang ng search doon. Nalalaman niya hindi ko lang na Oh, kung paano. kaya Pero nga, alam ko nalalaman niya kasi talaga. paano. Alam ko kasi ako QA, kasi tsaka ako yung nag-analyze ng mga product ng mga VA. So, meron akong work ngayon na hindi ko pinapaalam na ako yung nag-check ng mga product research nila. Iba yung pangalan ko. Which is sadya yun. May ganun. Alam nyo na. May sabi ko sa inyo, may mga coaches sa US na hindi talaga sila coaches. Umaasa lang sila doon sa isang Kahit tao. nga sa sa Google Sheets, malalaman din. Oo, malalaman din sa Yes, Google Sheet. doon. Oo, yun. Di ba? Maraming way. So, kung ano kayo, kung tiwala kayo sa skill nyo, gawin nyo na lang, be honest sa client nyo. Okay, be honest. Sabihin nyo may anak kayo. Yung mga dyan, kung sino may mga anak, be honest kayo, para malalaman nyo yung situation nyo. Halimbawa, nagkasakit yung anak nyo, alam nyo na, kasi talaga may anak talaga siya, yung nag-interview kami, may anak pala siya. Ganun. Huwag kayo sabihin na, okay, yung situation nyo, 2 lang anak nyo, yung pala 5 pala. Huwag ganun. Totoo Ano siya yan, kayo? sir. Kasi may yung nag-hire yung client, Mm. nag-hire ng magkakasama ko. Mm. Hindi niya sinabi na pregnant siya. Then, Yun. I think 2 months, 3 months later, nananghid siya nga mag-anak siya. So, na-shock si boss. Na-shock yung Oh, boss ko. gano'n din nangyari sa amin, gano'n din, buntis din siya. Hindi siya nagsabi kasi importante pa naman yun, kasi Q4 pa naman yun. Na grabe yung yung orders na hindi niya sinabi. Na yun ang inaasahan ng client ko na makaabot siya. Kasi may mga losses na months. Sabi ko sa inyo, may mga losses na months sa business. Which is okay. Pero kung pwede nyo ma-break even nyo. Pero kapag Q4, dyan kayo babawi. Tapos, ang nangyari doon sa akin, sa student na yun, buntis pala siya. Siyempre, mabait naman tayo. Nagsabi si client na hindi siya available kasi siya, tawag to, nagkasakit. Sinabi ko na nagkasakit. Nag-white line na lang ako kasi kapwa Pilipino nga talaga. Yun talagang parang kung pwede ko pang isalba, isalba. Pero that time is, nag-abot naman ng 3 weeks. Parang nanganak siya ng 3 weeks. So, di na talaga kaya. Sabi ko na, i-let go na lang, sabi na hindi na kaya magtrabaho. Ganun na lang. So, sa lesson learned doon, next time, sa interview, kung sabihin nyo nakabuntis kayo or may sakit kayo, may ganito. Ako, sinasabi ko may sakit ako, may ganito akong kalagayan. Just para ma-feel lang ni client na nag-open ka sa kanya at magbigyan ka ng tiwala. Ganun kasi importante sa mga Amerikano yung tiwala. Okay? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kung gusto niyo ng Amazon UK, focus kayo sa UK. Kung US, US.
Pero kung kaya nyo naman isabay, power kayo, go. Ito, power. Si Chona nga nakaya niya. Di ba Power kinuha Ranger. kita? Power Raider, di ba, Cho? Alam mo si Chona, kinuha ko siya. Sabi ko, Cho, pwede dito ka muna sa akin. Try muna mag-US. Nag-try siya ng ano. I think 1 week lang siya, no? 1 week, 2 weeks, O, almost 2 a weeks na. month ata to. Almost a Almost, month siya, sir. 1 week, 2 days, nag-adjust lang siya. Pagka 3 days, wala na. Inubos siya ng brand. Sabi ko, geto pa rin si Chona. Brand pa rin si Chona. Ganun siya kano. So, kung kaya nyo maging Chona, go. Hindi naman. Ito sa mga newbie dito. Si Chona, hindi talaga siya ganun kagaling mag-English, pero kaya niya mag-communicate. Sincere siya sa trabaho niya, malalaman ni client yan. Tapos, bibigyan kayo ng opportunity ni client na mag-work sa kanila. And then, grab the opportunity. Pakita niyo yung skill niyo. Okay? Huwag kayong magkaroon ng 1 week syndrome na 1 week lang kayo magaling. Or 1 week lang gusto niyo yung work. Tapos, ika-question nyo, after 2 weeks, magka-question kayo, ano ba to? Tawag ito, okay, kaya ko ba to? Di ba? Ganito, itong reality. Kapag naano kayo, gusto niyo ng work, di ba? Ay, okay, ito na. Na-hire na ako. After niyo ma-hire, tatanong niyo yung sarili niyo, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Parang hindi ko man to kaya. Parang ang daming pinapagawa sa akin. Di ba? Yun yung pumapasok sa isip natin. Gusto natin magka-work, na-hire tayo. Pangalawa, bigla natin isipin na, ay, kaya ko ba to? Baka hindi ko kaya. Baka ano, ganito. Ang dami na pumapasok sa isip niyo. Just calm down and then mag-start lang kayo. Ano nyo yung sarili nyo, sige, ito yung basic, ito yung natutunan ko. So, dahan-dahan, momentum-based lang yan. And then, mga 3 weeks or 1 month, sabi nyo, ay, ito lang pala yung trabaho ko. Madali lang, no? Ganun. Ganun. Tapos, ay, ito pala yung trabaho ko, ang hirap pala, no? 2 lang yan. Uy, madali. Uy, ang hirap. Di ba? Ganun. Paano kayo, okay? UK, may nakalagay, product research, tapos basahin nyo. Ito, ang clue ko pala nagtingin ako siguro last year pa. May mga sa UK, meron silang mga hidden keys doon. Basahin nyo. Yung ilagay nyo sa subject, kailangan aware kayo doon. Sa mga basahin nyo talaga. Okay? Kung tamad kayo mag-isip, pabasa nyo kay ChatGPT. Automated naman, pabasa nyo. Okay? Product sourcing, UK. Ganun talaga yun. Yan ang nila, yung title nila. So, sa para hindi kayo replaceable. Sabi nga ito, Koshi, lagi ako pinapalitan ganito kasi hindi ko naaabot yun. Para hindi kayo maging replaceable. Ito yung ko kay Ante doon sa namin sa F2F. Para hindi ka maging replaceable. Gagawa ka ng way na makukuha mo yung tiwala nila sa iyo. And then mabibigyan mo sila ng profit. Yung sa business nila. Kapag walang profit, wala kayong sweldo, wala kayong trabaho. Yun. And then, may mga issue din ako sa mga seller din. Issue ko sa mga seller, hindi sila makatao minsan sa mga VA nila. Kapag hindi makatao yung na-hire sa inyo, kahit masakit, kailangan nyo ng pera, kailangan nyo let go kasi mas mahal magbili ng gamot sa stress. Kung kaya nyo let go nyo. Kung kaya nyo naman na sikmurain nyo. Palakasan lang to ng loob. Kung hindi nyo kaya, sabihan kayo ng damn or fuck you or ng this is a mess. You can repeat this or sabihan ka na yung knowledge mo parang nasa lang. Yung kung ano yung term, basta ganun yung knowledge mo maliit lang. Totoo ba talaga na ito kaya mo? Mga ganun. Guys, kung di nyo kaya yung wag na kayo mag-BA na lang. At all. Masakit talaga sila magsalita. Palakasan ng loob. Palakasan Product talaga ng loob. sourcing, dapat matigas ang Oo, tigas talaga. Tsaka alam mo yung momentum. Kasi alam ko momentum-based ang product research. Tsaka practice talaga siya. Familiarization sa website. Familiarization sa brand. Makinig. Okay? Magkakaiba lahat ng seller.
Huwag mong ipupush yung sa dati kong client, ganitong ginagawa namin. Ang tanong, kumita ba yung dati yung client? Bakit ka umalis doon? Hindi na ngayon hindi na ngayon ng hindi na ngayon ang competition is hindi na paramihan ng client. Patagalan ng client. Yun yung competition ngayon. Ako magyabang talaga ako kasi ako may 8 years client ako. Which is kasama namin sa pictures, sa virtual, nagko-call kami. Family talaga kami. Yun yung kinaganda. I started with $1 per lead. Be honest, kinuha ko. Ang sabi niya lang sa akin, kapag lumaki yung company, sasabay kami sa kanya. Tataasin yung sweldo namin. 8 years, tingnan mo, 8 years product research. Nasa Walmart na kami ngayon. Imagine that. Yung tiwala niya sa akin, nag-grease ako sa kanya. Ito guts ko lang. Sabi ko kasi mabait siya. Tinulungan niya ako. Tinulungan niya yung family ko. Nagka-problema ako. Sabi niya, ano yung problema? Binigay niya kagad ako ng pera. Naging family ko talaga siya. Ups and down. Nandyan siya. Kaya niya magbigay sa akin ng loan na kaya ko bayaran sa every sweldo ko. Minsan hindi niya kinakaltas. Ganun ang gusto ko sa inyo, sa mga client nyo. Kaya kung pwede, panghawakan yung tiwala. Huwag niyong sisirain. Okay lang to siya. Maghanap na ako ng trabaho, ibang trabaho. Pero okay na siya kasi okay man kami. Hindi ganun. Bigay mo pa rin ang best. Doon ka talaga mag-ano sa best kanya. Alam niya, nag-work na ako sa iba. Alam niya. Pero hindi ko siyang iiwan talaga. Never ko siya iwan. Nasa Walmart na kami. Di ba? Marami din kami failure. Halimbawa ng nag-try kami ng PL, hindi siya nag-work talaga at all. Yung sa mga failure ko, sinashare ko na ngayon dito sa inyo. And ang gusto ko, mas marami tayong work, lalo na yung mga product researcher. Kasi kapag kumita si client, madaming mai-inspire na ibang seller, gagawa rin ng account sa Amazon. And then mag-hire din ng VA. Yun yung gusto ko. Sabi niya, oversaturated, hindi. Kung oversaturated siya, bakit ang dami pa rin naghahanap ng mga VA? Ngayon, minsan hindi na sila nagpo-post sa online jobs. Minsan sa kakilala. Halimbawa, ako, may kakilala ba ako ganun? Ganun yung ginagawa sa akin. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yun kasi nasira na yung pangalan ko. Nasira yung ko doon. Pakabuti na save ko pa. Pero nasira yun ako doon kasi ginawa ng VA na yun is, sabi kong IP. Sabi ko, wag mo nang i-list yan. Nililist pa rin. Nag-purchase pa rin siya. Yun problema. Hindi nakikinig. Okay? Yung mga dito, mga bago, kung pwede, kung mag-message kayo, magtanong kayo sa akin. Medyo late ako mag-response, pero magtanong kayo. Kung di nyo alam, magtanong kayo. Huwag kayo maging tulad ng, ng student ko na nag-purchase ng sobrang laking purchase sa wholesale daw yun, pero scam pala. Hindi siya nagtanong. Hindi man lang siya nagtanong sa kaibigan niya. Hindi. Para daw feeling niya na hypnotized daw siya. Yun ang sabi niya. Pero wag makalimutan magtanong kung hindi nyo alam. Kahit ako, kapag hindi ko alam, hindi ko ipupush. Sabihin ko, hindi ko to alam. Baka yung ibang content creator alam ito. Okay? Pero as of now, nasa automation ako ngayon. Kasi nagko-coach talaga ako ng mga ganun, ng automation. Ayan. Okay? May question kayo kay Chona? Question kayo sa akin ngayon. Go. Go, question. Tignan mo, nag-inspiration na ako. Na-inspired sila sa akin. Ikaw gunang karaang damang, sir. Grabe. Experience talaga. Ang daming failure. Hindi ko na-reach itong ganito kami ng asawa ko kung hindi dahil sa mga failure namin. Dalawa lang naman yung tanong namin. Ang tanong namin sa sarili namin, kung magpa-apekto kami doon sa failure na yon or bangon kami ulit and then go pa rin. May times na sobrang laki ng sweldo namin, hindi na namin
Hindi na namin kilala sino yung mga client namin. Nawalan kami isa-isa ng client. Sobrang greed. Umabot kami sa ganun. Umabot, yung sabi niya 10 na client, kaya yun. Maniwala kayo, kaya yun. Pero patay ka na pagkabukasan. Yun talaga yung totoo. Wala nang tulog. So sobrang ganun. Kung ano yung na-list ko doon sa isa, yun din i-list ko sa kabila. Hindi ko alam. Meron pala yung tanking. May suppress pala na listing. Hindi ko naintindihan yun that time. Okay? Kung gusto mo tulungan yung kapitbahay mo, kaibigan mo, wag mo bigyan ng listing or bigyan ng tawag ito, ng product agad na i-submit niya sa client niya. Wag mo bigyan. Turuan mo lang siya kung paano mag-product research. Okay? Amen? Amen. Okay, dating daan ba ako? Sorry, ano. Dating daan. Tayo dito. Okay, nagkakatuwaan lang tayo. Any question muna? Stop ko ng recording muna.